Naalala ko dati nung sobrang kasikatan ni Diwata, si Rosmar gumawa rin siya ng sarili niyang parisan. Ginagaya lang niya yung mga nagtitrend na pagkain. Hi everyone! Dahil sa biglang pagsikat ni Neneng B dahil sa kanyang Hungarian Overload hotdog, ay napansin nitong si Tito Mars na may gumagaya sa produkto ni Neneng B. Sa video na ito, ay tingnan natin kung bakit mali ang sinabi ni Tito Mars tungkol sa gumagaya kay Neneng B. Pakinggan muna natin ang mga sinabi ni Tito Mars. Pagtapos mag-viral ng batang babaeng nagtitinda ng cheesy hotdog bun o ni Neneng B sa Quiapo, itong si Rosmar gumawa rin ng sarili niyang version ng cheesy hotdog bun. Kung titignan ninyo, may pagkakahawig yung itsura ng cheesy hotdog bun na tinitinda ngayon ni Rosmar dun sa cheesy hotdog bun na tinitinda ng batang babae o si Neneng B sa Quiapo. Naalala ko dati nung sobrang kasikatan ni Diwata, si Rosmar gumawa rin siya ng sarili niyang version ng parisan. Tapos ngayon, nung sumikat tong cheesy hotdog bun with coleslaw ni Neneng B, gumawa rin siya ng sarili niyang version. Naintindihan ko na business is business. So, ang ginagawa ni Rosmar is kumukuha siya ng inspirasyon. Ginagawa niyang inspirasyon yung mga pagkaing sobrang nagtitrending dito sa social media. Tapos pagkatapos mag-trending ng pagkain na yon, ang ginagawa niya, ginagawa niya ng sarili niyang version yung mga pagkain na yon. Kagaya ng pares ni Diwata, tsaka tong cheesy hotdog bun na sobrang sumikat dahil kay Neneng B. Hindi ako marketing specialist, pero bilang isang normal na consumer, bilang isang normal na mamimili, tingin ko ang ginagawa ni Rosmar bilang isang business owner ginagaya lang niya yung mga nagtitrend na pagkain. Tapos gagawa niya ng sarili niyang version. And I think sa perspective ng consumer kagaya ko, hindi siya maganda kasi ang nangyayari, halos lahat na lang ng sumisikat, halos lahat na nagtitrend na pagkain, ginagawa niya ng version. To the point na pwede mong isipin na wala ba siyang originality bilang isang businesswoman? Wala ba siyang sarili niyang idea na pwede niyang igawa sa sarili niyang produkto? Parang si Rosmar yung kapitbahay mo na kapag meron siyang nakitang sobrang mabentang pagkain, sobrang mabentang produkto sa tindahan mo, bibili rin siya at ibebenta rin niya yung ganong klaseng produkto sa tindahan niya. Narinig natin ang mga sinabi ni Tito Mars at maraming Pilipino ang hindi sumang-ayon sa mga sinabi niya. Sa business po kasi ay possible talaga na may kaparehas po kayo na business sa iba. Katulad na lang ng water station, hindi mo naman pwedeng sabihin sa iba na ako ang nagtayo ng water station sa lugar na ito, kaya bawal kayo dyan sa kabilang lugar na magtayo ng water station din. Sa business ay pagandahan ng marketing strategy, kaya talaga may kaparehas ka talaga na business. Makakatulong din ang pare-parehas na business upang magkaroon ng healthy competition. Halimbawa na lang sa internet service provider. Maraming mga internet service provider katulad ng PLDT, Globe, Converge at Dito. Kapag marami ang pagpipilian ng customer, ay magkakaroon ng pagalingan sa quality ng internet. Ang iba ay i-offer sa iyo ang mababang presyo at mabilis na internet. Dahil doon ay upang sumabay ang ibang internet service provider ay ibababa din nila at pabibilisin ang internet para hindi sila matalo sa competition. Makakatulong ang competition sa business para lalong pagbutihin ng mga business owner ang serbisyo nila sa mga customer. Ganon din po yung nangyari kay Neneng B. Marami ding klase ng overload hotdog na na-feature sa social media. Sa totoo lang ay marami nang naunang gumawa ng overload hotdog bago pa man itong si Neneng B. Ang pinakasikat pa nga noong araw ay yung footlong hotdog na may cabbage at mayo. Nagkakatalo lang ang hotdog overload ni Neneng B, Rosmar at iba pa sa quality at marketing ng kanilang produkto. Karaniwan po ay yung marketing talaga ang nagdadala. Ang pinakamagandang way para i-market ang product ay sa social media. Lalo na kung mapi-feature ito ng mga vloggers. Yung mga followers kasi ng mga vloggers ang siyang magiging customer ng mga mapi-feature tulad ni Neneng B. Lalo na kung magti-trending at magbabiral ang isang business dahil sa salita or something na pumupukaw sa atensyon ng mga Pilipino. Pagdating kay Neneng B ay ang pagsasalita niya ng shoutout sa mga kabataan dyan, anong ulam, yun ang naging marketing spot na kung saan ay nagustuhan ng mga Pilipino ang isang katulad ni Neneng B na nagsa-sideline pagkatapos ng eskwela. Hindi ko alam kung bakit naisip nitong si Tito Mars na mali ang ginagawa ni Rosmar. Lahat naman ng mga business dito sa Pilipinas ay halos magkakapareho.
Tulad na lang nung araw nung sumikat ang mga milk tea. Dati, kaliwat kanan sa mga kalsada ang mga milk tea shop. Yung iba pa nga ay magkakatabi pa. Nagkakaiba lang sila sa pangalan, packaging at marketing. Kaya tingin ko dito ay sinabi lang ni Tito Mars yun kay Rosmar upang magalit sa kanya ang mga Pilipino. Matatandaan natin na noong araw ay nagkaroon ng video itong si Tito Mars kung saan ay pinandidirihan niya ang pagkain ng sardinas. Dahil doon ay pinutakti itong si Tito Mars ng mga Pilipino dahil ang sardinas ang isa sa pinakamasarap na pagkain lalo na kung hahaluan mo ito ng kalamansi. Ang gusto kasi ni Tito Mars dito ay mapukaw ang galit ng mga Pilipino upang mabash siya. Sa social media kasi ay merong dalawang paraan para sumikat. Ang una ay gumawa ka ng isang bagay na kahanga para sa lahat. Ang ikalawa naman ay kunin mo ang atensyon ng mga Pilipino upang magalit at kainisan kanila. Ang bawat puna at pagpunta ng mga basher sa kanilang social media account at pag-comment sa kanilang mga posts ay katumbas nito ang pera na pwede nilang kitain. Kaya the more na nababash itong si Tito Mars ay the more na pera ang pumapasok sa kanyang account. Kung mapapansin nyo ay hindi naaapektuhan itong si Tito Mars kahit ilang libo pa ang mambash sa kanya. Bagkos ay mas natutuwa pa nga siya dahil effective at nagiging trending ang mga sinasabi niya. Kahit ilang libong basher pa ang sumugod sa kanyang account, ay matutuwa pa siya dahil katumbas nito ay tumataginting na salapi. Ang pagtatayo po ng business ay isang malaking kompetisyon. Lahat po ng business ay talaga pong may kaparehas. Hindi po ito masama na may kaparehas ang ating business dahil ito po ay isang paraan upang mag-improve ang mga produkto. Kailangan lang po natin mag-isip ng isang paraan para ito tangkilikin ng mga mamimili. Mas kahanga-hanga pa po ang mga Pilipino na nag-iisip kung paano kumita ng pera kaysa sa mga Pilipino na nag-iisip na gumagaya ang isang kapwa. Hindi po ba mas maganda na tulungan na lang natin ang dalawang naghahanap buhay upang i-advertise ang kanilang produkto kaysa pag-awayin sila? Sana ay sa halip na batikusin ay gayahin na lang po natin itong si Neneng B at Rosmar na ang mindset ay palaguin ang business na bumubuhay sa kanila. Dapat ay magkaroon tayo ng mabuting puso katulad ni Neneng B na ang kanyang ginagawa ay para sa mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Gayahin din po natin si Rosmar na dumidiskarte sa paggawa niya ng sarili niyang produkto na siyang sumasabay sa mga bagong trend ngayon. Mas pipiliin ko na ang taong nag-iisip ng kanyang ikabubuhay kaysa taong nag-iisip ng hindi maganda para sila ay mag-away. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.